Sikat, mayaman at tinitingala ng lahat. Iyan ang pagkakakilala natin kay Mark Heras noong naging unang ultimate male survivor siya ng Starstruck. Halos lahat ng kabataan noon ay gustong maging katulad niya at lahat ng mga babae ay baliw na baliw sa kanyang mga dance moves. Pero nitong nakaraang February 2026, isang video ang kumalat sa social media na talagang hindi inaasahan ng marami. Nakita natin ang isang Mark Heras na umiiyak, walang kahit anong arte at kitang-kita ang bigat ng dinadala sa kanyang mga mata. Nilagyan niya ito ng caption na kulong sa sistema na agad na naging dahilan para mag-isip ang mga tao kung ano na nga ba ang nangyayari sa buhay ng dating hinahangaan na matinee idol. Ano nga ba ang mga bagay na pilit niyang itinago sa loob ng mahabang panahon na nauwi sa ganitong emosyonal na sitwasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago natin pag-usapan ang dahilan ng kanyang pag-iyak, balikan muna natin kung saan ba talaga nagsimula ang lahat para mas maintindihan natin ang kanyang pinagdadaanan. Si Mark ay hindi lumaki sa isang marangyang pamilya. Ipinanganak siya noong December 14, 1986 at pinalaki siya ng kanyang mga adoptive gay parents na sina Tito Hermie at Daddy June. Dahil sa simpleng buhay nila sa Nueva Ecija, maaga niyang natutunan kung gaano kahirap kumita ng pera at kung gaano kahalaga ang magkaroon ng disiplina sa pagtatrabaho. Noong sumali siya sa Starstruck noong 2003, wala siyang kahit anong kapit o kakilala sa loob ng showbiz. Ang tanging dala niya ay ang kanyang pangarap at ang husay niya sa pagsayaw na kalaunan ay nagluklok sa kanya sa rurok ng tagumpay. Noong mga panahon na iyon, parang hindi nauubusan ng projects si Mark. Mula sa mga sikat na teleserye kasama si Jeneline Mercado hanggang sa mga pelikula at dance albums na laging sold out. Pero ang hindi alam ng marami, ang ganitong klaseng kasikatan ay may kasamang malaking pressure na mahirap i-handle, lalo na sa isang batang tulad niya noon. Habang tumatagal, napansin ng mga viewers na tila nababawasan ang kanyang mga exposure. Maraming mga bagong artista ang dumating at ang imahe ni Mark bilang isang dancer ay tila naging limitasyon para sa kanya. Habang ang ibang mga kasabayan niya ay nabibigyan ng mga seryosong roles, siya naman ay unti-unting nawawalan ng pagkakataon sa mga malalaking proyekto sa telebisyon. Sa mga naging pahayag niya, inamin ni Mark na naging desisyon din niya na mag-focus muna sa kanyang pamilya at maging isang mabuting ama. Ayaw raw niyang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap na dinanas niya noong siya ay bata pa lamang. Takot siyang dumating ang araw na wala siyang maibigay kapag may hiningi ang kanyang mga anak o kaya naman ay maramdaman ng kanyang asawa na nagkamali ito sa pagpili sa kanya. Ang bigat ng responsibilidad na ito bilang haligi ng tahanan na hinaluan pa ng kawalan ng sigurado na trabaho sa industriya ang unti-unting kumain sa kanyang emosyon. Kaya naman ang video na nakita natin ay hindi lang basta pag-iyak, kundi ito ay resulta ng maraming taon niyang pagtitiis at pagpilit na maging matatag para sa mga taong mahal niya. Sa gitna ng lahat ng mga luha at mabigat na salitang binitawan ni Mark Heras, marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang mas mahalaga para sa kanya ngayon. Sa isang tapat na usapan, inamin ni Mark na mas masaya siya sa kasalukuyan kahit wala siya sa rurok ng kasikatan. Noon daw kasi, kapag wala siyang trabaho, doon pumapasok ang matinding lungkot at kaba para sa kanyang kinabukasan. Pero ngayon, sapat na sa kanya ang bawat umaga na nagigising siya at naihahatid ang kanyang anak sa eskwelahan. Malaking bagay para sa kanya na nakita niyang lumaki ang kanyang mga anak, isang bagay na hindi niya siguradong magagawa kung tuloy-tuloy ang trabaho niya mula Lunes hanggang Linggo gaya ng dati. Pero alam nating lahat na sa mundo ng showbiz, hindi uso ang paghihintay. Kapag nawala ka sa paningin ng publiko, mabilis na may papalit sa pwesto mo. At dito na nga pumasok ang mga pagsubok na sumubok sa kanyang pagkatao. Noong taong 2021, naging usap-usapan ang balita na nangutang si Mark ng halagang 30,000 piso. Para sa iba, maliit na halaga lang ito. Pero sa mata ng netizens,
Naging tatak ito na wala siyang naipon at bagsak na ang kanyang career. Kahit sinabi niyang nabayaran na ito, hindi na iyon nabura sa isip ng mga tao. Lalo pang naging mainit ang usapin noong 2025 nang madamay ang pangalan niya sa isang negosyante. May mga ulat na nagsabing may utang si Mark na aabot sa 1,000,000 piso. Hindi lang pera ang naging issue dahil nauwi pa ito sa legal na usapan kung saan inakusahan siya ng pananakot. Mariing itinanggi ni Mark ang lahat ng ito. Sinabi niya na hindi niya ugaling manakot ng tao kahit paggawan siya ng kwento. Mas pinili niyang manahimik kaysa makipag-away sa publiko. Pero sa paningin ng marami, ang mga balitang ito ang nagpatunay na talagang dumadaan siya sa gipit na sitwasyon. Sa kabila ng mga ingay at kontrobersya, nanatiling sandigan ni Mark ang kanyang asawa na si Nicole Donesa. Nagkakilala sila noong 2019 at sa gitna ng pandemya ay nabuo ang kanilang pamilya. Nakita natin sa social media ang saya nila sa kanilang bagong bahay na tinawag nilang Casa Corky. Pero sa likod ng mga magagandang litrato, nandoon ang pressure na maging isang breadwinner. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang 2 anak habang unti-unting nawawala ang mga opportunities sa television. Kaya naman noong nakita siyang sumasayaw sa isang entertainment bar, muling uminit ang ulo ng mga bashers. Para sa kanila, ito ang ebidensya na tuluyan na siyang bumagsak. Pero para kay Mark, wala siyang dapat ikahiya dahil ito ay marangal na trabaho. Diretsahan niyang sinabi na gagawin niya ang lahat kahit pa mahusgahan siya ng buong mundo basta may maipakain lang siya sa kanyang pamilya at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Noong kumalat ang balitang sumasayaw siya sa isang entertainment bar, marami ang hindi lang bumatikos kundi pinagtawanan pa siya. May mga nagsabi na wala na raw siyang career kaya kumapit na sa ganoong trabaho. Pero sa halip na magtago sa hiya, diretsahang hinarap ni Mark ang mga isyong ito. Sabi niya, wala na siya sa punto ng buhay niya na kailangan pa niyang protektahan ang kanyang image bilang isang matinee idol. Tinanggap na niya ang lahat ng bansag sa kanya, mula sa pagiging adik daw hanggang sa pagiging walang kwentong artista. Ang mahalaga sa kanya, hindi naman ang mga taong nagkokomento ang nagpapakain sa pamilya niya. Ang tapang na ito ang nagpakita na mas mahalaga sa kanya ang sikmura ng mga anak kaysa sa sasabihin ng ibang tao. Pero hanggang kailan mo nga ba kayang sabihing okay lang ang lahat kung ang mga dagok ay sunod-sunod na? Pagpasok ng February 2026, lalong nag-alala ang mga fans dahil sa mga kakaibang pangyayari sa social media accounts nina Mark at Nicole. Napansin ng marami na tila nag-unfollow sila sa isa't isa at tinanggal pa ang apelido sa kanilang mga profile. Kasabay nito ang paglabas ng emosyonal na video ni Mark na umiiyak sa gitna ng katahimikan. Walang formal na balita kung hiwalay na ba sila, pero ramdam ng lahat na may malalim na sugat siyang dinadala. Isang lalaking sanay sumalo sa lahat ng problema, isang haligi na inaasahang laging matatag, ay biglang bumigay sa harap ng kamera. Dito natin nakita na ang bigat ng pressure sa pera, ang pag-aalaga sa relasyon, at ang panghuhusga ng lipunan ay sapat na para mapagod kahit ang pinakamatapang na tao. Buti na lang, hindi lahat ay puro pambabatikos ang ibinigay. Maraming kasamahan sa industriya gaya ni Rocco Nacino at Carla Abellana ang nagpaabot ng suporta para sa kanya. Naunawaan ng marami na si Mark ay tao lang na may hangganan din ang pasensya at lakas. Sa ngayon, mas nakatutok si Mark sa kanyang mga negosyo gaya ng kanyang meat shop franchise at crayfish business. Hindi man siya laging nakikita sa telebisyon, pinapatunayan pa rin niya na may buhay pa rin sa labas ng showbiz. Ang sentro ng mundo niya ngayon ay hindi na ang palakpakan ng audience, kundi ang kaligtasan at kinabukasan ng mga taong nagmamahal sa kanya sa loob ng kanilang tahanan. Ang kwento ni Mark Heras ay isang malaking paalala sa atin na ang pagbagsak ay bahagi ng buhay. Pero ang mahalaga ay kung paano ka babangon para sa mga taong umaasa sa iyo. Minsan, ang pagiyak ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na masyado mo nang kinaya ang lahat sa loob ng mahabang panahon. Sa mundong ito na puno ng pressure at mataas na ekspektasyon, may puwang pa nga ba ang mga taong nagkamali pero pinipiling lumaban ng marangal? Nakaranas ka na rin ba ng pagkakataon na kahit pagod ka na,
ay pinili mo pa ring ituloy ang laban para sa pamilya mo, kahit hinuhusgahan ka na ng ibang tao? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Mark? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil bawat kwento ay may aral na pwedeng kapulutan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.